Yapak ng Ama, Kanole Horror Story. Dapat nga bang sundan ng anak ang mga nakasanayan ng kanyang ama? Katulad ng isang ama na si Cordito na nung mga kapanahunan ng 1981, halos hindi pa rin tumitigil sa pangahunting ng mga aswang. Meron kasi itong matinding galit sa mga aswang na ayon sa kanyang anak na si Isaac, ito ay minsan nang nagkaroon ng trauma nang sila ay salakayin. Cordito, matanda ka na. Bakit hindi ka pa magtigil dyan sa ginagawa mo? At bakit ako titigil? Hanggat ako'y merong hininga, hindi mo ko mapapahinto sa aking layunin na ubusin ang mga aswang dito sa lugar natin. Cordito, kung saan ang probinsya ka nakakarating para lang masunod ang hilig mo, ilang aswang na ba ang napatay mo? Marami na. Hindi ko na mabilang pa. Kung sakaling ako'y matitigil, ipapamana ko kay Isaac ang aking mga kaalaman. Maging sa panglalason, alam mo naman siguro na isa sa pinaka-espesyal na gawain ko ang panglalason ng mga aswang. Cordito, ako lang naman ay naawa sa'yo. Baka mamaya makatagpo ka ng mas malakas sa'yo. At kung darating man ang araw na yon, hindi na ako magtataka. Tandaan mo, ang taong nabubuhay sa ganito, sa ganon din mamamatay. At kung inaalala mo naman, Elena, yung hanap buhay natin, huwag kang mag-alala. Nakita mong kahit paano may mga natitira pa tayong lupa at hindi ko naman ito pinababayaan para meron tayong makain sa araw-araw. Cordito, hindi ba pwedeng siyamin mo naman ibuhos ang mga natitirang araw mo? Bakit? Sinasabi mo bang magpapaalam ako, ha? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, parang ganon na rin. Matanda ka na kasi, Cordito. Elena, tandaan mo, kaya siguro ako binuhay para sa ganitong klase ng gawain, ang bawasan o ubusin ang mga aswang. Ano? May sasabihin ka pa? Ano pa bang sasabihin ko? Binabara mo ako. Isaac, anak. Tay, halika rito. Gusto ko, ikaw ang magpapatuloy ng aking mga nasimulan. Wala kang kakaibiganin na kahit na sino. Tatayo ka sa sarili mong paa. At nang sa ganon, hindi tayo basta mamaliitin ng iba. Oo, itay. Nung mga panahon na ito, ang batang si Isaac ay 15 anyos pa lamang. Alam na ng bata ang mga nakakagawi ang gawin ng kanyang ama. Bukod pa rito, ikinatatakot ng bata yung maaring masamang mangyari sa kanyang ama. Isang gabi, nagpaalam ang matandang Cordito dahil maghahunting daw siya ng aswang. Ayon kasi sa matandang yun, ito yung mga panahon na naglalabasan ang mga aswang. Napatingin ang matandang si Elena sa bandang itaas. Kitang-kita niya yung bilog na buwan. Kaya naman pala, lalabas ka na naman, Cordito, dahil siya nakita mong bilog na naman ang buwan. Oo, tama ka, Elena. Kaya ako lalabas. Gusto ko, papatay ako ng 4 na aswang sa gabing to. Naniniwala akong magpapakita sila sa akin dahil meron akong bitbit na alay. Dugo lang ang katapat ng mga yan at natitiyak ko na magmula sa kanilang kinalalagyan, maaamoy nila ang bitbit kong patay na baboy. Itay, mag-iingat ho kayo. Isaac, sumama ka sa akin. Bakit pati ang bata ay gusto mong isama? Yan ba talaga ang gusto mong ipamana sa kanya? Huwag kang makialam, Elena.
Huwag kang makialam. Ako ang ama. Ako ang masusunod. Gumayak ka na, Isaac. Sige ho, itay. Isinama nga si Isaac ng kanyang ama sa loob ng gubat. At hindi kalaunay, huminto sila. Tay, nandito na ba tayo? Dito na tayo mag-aabang. Malayo na ito sa kabahayan. Pero itay, nandito pa rin tayo sa lugar natin. Tay, bakit dito? Baka mamaya makita tayo ng ibang mga tao. Baka sabihin nila kung anong ginagawa natin dito. Wala akong pakialam, anak! At saka isa pa, matagal ko na itong ginagawa. Tay, ang naisip ko lang naman, yung kahihiyan. At bakit ako mahihiya, ha? Sige nga! Sa tagal ko nang ginagawa to, sanay na ako. Kayo hong bahala. Pinaduguan na nila yung baboy. Pagkatapos nun, ay ikinalat nila sa buong paligid. Tay, sigurado ba kayo? Ito ba ang tamang paraan para akuitin ng mga yun? Ito ang paraan. Kaya't, kumalma ka lang dyan, anak. Sisiguraduhin ko sa iyo na makakapatay ako ng aswang ngayon. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa nanay mo, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapatay ng aswang. Kung hindi lang kita, tatay, baka hindi ako sumunod sa gusto mo eh. May sinasabi ka, Isaac? Wala ho. Umakyat na si Isaac sa itaas ng puno. Magkabila sila ng kanyang ama dahil inaantay ang paparating. Ganon kasi ang pamamaraan ng matandang kordito para makaakit ng kanyang target. Maya-maya pa, naramdaman na ni Cordito yung mga taong naglalakad. Yung mga pagtapak kasi noon sa mga tuyong dahon, rinig na rinig ni Cordito. Shhh! Naririnig ko na sila, Isaac. Tandaan mo, kung ano man ang makita mo, wag na wag kang aalis dyan sa kinatatayuan mo. Oho, itay. Nang makita na ni Cordito, yung dalawang lalaking napahinto sa ikinalat nilang dugo, maniwala kayo o hindi, mula sa kanyang kinauupuan sa taas ng puno ay bigla na lamang itong tumalon habang hawak-hawak ang dalawang matatalas na mga bolo. Tinalunan niya yung dalawa at tinamaan sa magkabilang dibdib. Tapos na! Cordito! Si Cordito na naman ang nagwagi. Isaac! Tay, bumaba ka na dyan! Dalian mo! Pagbaba ni Isaac, nagulat siya dahil yung dalawang lalaking may saksak sa dibdib ay bigla na lamang bumangon at agad nitong inusukan ng kanyang ama. Tay, ayos ka lang, tay. Buhay pa pala sila. Masyado mo kaming minaliit. Hindi kami yung klase ng aswang na kaya mong patayin sa pamamagitan ng mga matutulis na bagay na gawa ng tao. Parang awan nyo na ho. Huwag niyo ho kaming tutuluyan. At bakit hindi? Tinawag nyo kami. Ginutom nyo kami sa masarap na amoy ng dugo. Tapos sasabihin nyo hindi. Pasensyahan tayo. Nagugutom na kasi kami. Hindi umubra ang mga lason sa dulo ng kuko ng tatay ni Isaac. Kahit na ito ay medyo may katulisan at tumatama sa mga muka at sa katawan ng kalaban nila'y hindi man lang ito tumatalab. Kilala ka namin. Alam naming isa kang magaling namang lalason. Akala mo ba hindi namin alam ang estilo mo? Ikaw, binata. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na rito. Pabayaan mo ang tatay mo. Hindi. Hindi ako alis dito. Kinuha ni Isaac ang buntot pagi ng ama at ng laban sa dalawang lalaki.
Pero sadyang kakaiba ang dalawang yun. Kahit na sila'y tinatamaan ng tinik ng buntot pagi, ni hindi man lang sila natitinag sa kinatatayuan nila. Hindi ba sinabi ko sa'yo, iwanan mo na ang tatay mo, sadyang makulit ka. Ibinuka noon ang kanyang malapad na pakpak, tapos sinalakay si Isaac. Dito ay binitawan niya ang hawak niyang buntot pagi at nagtatakbo papalabas ng gubat. Sige, takbo! Pag inabutan kita, yari ka sa aking bata ka! Wika nung aswang. Pag uwi niya sa kanila, umiiyak siya nang ikinukwento niya sa kanyang ina ang masakit na sinapit ng kanyang ama. Hindi na rin napigilan ng kanyang ina ang pagpatak ng luha dahil nga alam na nito na yon ang pupuntahan ng kanyang asawa balang araw. Itay, si Itay. Wala na tayong magagawa doon. Antayin na lang natin sumikat ang araw. Baka sakaling may kaunti pang natira sa katawan niya. Nay, pupunta ako sa barangay. Sasabihin ko rin ang nangyari. Anak, wag na. Kilala ang ama mo bilang mga hunting ng aswang. Ang totoo niyan, si Kunsihal ay matagal nang pinagsasabihan ng tatay mo na huminto na. Dahil nga dito sa atin sa Iloilo ay maraming ganyan. Wala ba talaga tayong gagawin? Baka sakaling buhay pangit tayo. Anak, ikaw na rin ang nagkwento kung gaano kalakas ang mga nakalaban ng tatay mo. Makulit kasi ang tatay mo. Hindi marunong makinig sa mga payo. Magagalit pa pag pinagalitan. Kinabukasan, pinuntahan nila ang lugar kung saan niya huling iniwan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad ni Maski, damit niya ay walang naiwan. Ganun pa man, bumuo sila ng isang grupo para hanapin ang labi ng kawawang matandang si Cordito. Inabot sila ng maghapon pero wala silang nakita ni Maski anino ni matandang Cordito. Nang dahil doon, nagtanim siya ng masamang galit sa mga aswang. Sinabi niya rin sa kanyang sarili na darating ang araw, susunod siya sa yapak ng kanyang ama. Makalipas ang 4 na taon, dito ay medyo bumabalik sa isipan ng batang si Isaac ang mga nangyari sa nakaraan. Tulala ito habang nakikipag-inuman sa kanyang kaibigan. Pare! Uy! Ano ba? Layo naman ang iniisip mo. Pare, pasensya ka na. Saan ba kasi? Ano ba kasing pumapasok sa isip mo, pare? Naalala ko lang, tatay. Si Mamang Cordito. Nasa na yon, mabuting kalagayan na yon. Pare, ni Maski, kaunting gamit ng tatay. Yung kanyang... yung magagamit niya, pare. Walang nakita. Alam mo ba? Magmula noon hanggang ngayon umaasa akong buhay pa rin ang tatay ko. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Pare, hahanapin ko tatay. Pare naman, baliw ka ba? Matagal na panahon na yun eh. Ngayon mo pa naisipan? Oo pare, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Tsaka isa pa, aaminin ko sa'yo kung bakit madalang ako magpakita sa'yo. Kasi meron akong pinupuntahan. Isang matandang babaylan. Ang babaylan na yun ay tinuturuan ako sa lihim na karunungan, pare. Kaya nga't susundan ko ang yapak ng aking ama. Papatay ako ng maraming aswang. Pinapangako ko sa iyo yan, pare. Pare, ewan ko sa iyo. Baliw ka na, pare. Baliw ka na. Sabihin mo na akong baliw, pare. Pero kung ikaw ang lumagay sa kalagayan ko, natitiyak ko sa iyo na ganun din ang gagawin mo hanggat wala kang nakikitang sapat na dahilan para paniwalaan na wala ng ama mo. Hahanapin at hahanapin mo siya. Tama na tong inuman na to.
Teka pare, sandali, galit ka ba? Oo, galit ako dahil hindi ka pala naniniwala sa akin. Bago umalis si Isaac ay itinaob niya pa ang mesa ng inuman nila ng kanyang kumpare. Kapansin-pansin kasi yung lumabas na galit sa kanyang sarili na nung unay akala ng kanyang kumpare ay nagbibiro lang ito. Nay. Inay. Siak. Bakit? Magpapaalam ho sana ako. Saan ka pupunta? Nay, hindi ko na humatiis. Alin? Nay, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Halos gabi-gabi, binabagabag ako ng panaginip. Palagi kong nakikita ang itay. Nakikita ko siyang nakakulong sa kulungan na kahoy at merong mga nagbabantay. Nay, sa panaginip ko parang alam ko na kung saan ang lugar na yon kahit na hindi ko pa napupuntahan. Nakikita ko ang tatay habang siya nakakulong sa kulungan na kahoy. Pinahihirapan siya ng mga aswang na yon. Pinahihirapan siya, inay. Humihingi siya ng tulong. Nay, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Sana'y maniwala kayo sa akin dahil totoo yung mga panaginip ko. Anak, ikaw na lang ang meron ako. Ayokong mawala ka pa sa akin. Nay, hindi niyo ako naintindihan eh. Oo, alam kong tayo na lang ang magkasangga sa buhay. Pero inay, buhay pa ang itay. Wala na ang ama mo. Matagal na siyang patay. Buhay pa siya. Patutunayan ko sa iyo yan, inay. Patutunayan ko po. Saan ka pupunta? Isaac! Saan ka pupunta? Hindi napigilan ni Elena ang anak niyang si Isaac nang lisanin nito ang kanilang bahay. Napansin ni Elena na yung anak niya ay merong bitbit na bag, tapos may dalawang bolos sa magkabilang tagiliran, tapos merong hawak na buntot pagi. Kung ano ang itsura noon ni matandang kordito, ganon na ganon ang pormahan ng batang si Isaac. Sabi nga niya, kanyang susundan ang yapak ng ama. Bago magtungo ang batang si Isaac sa mismong target na lugar, dumaan siya sa isang babaylan na matagal nang nagtuturo sa kanya ng lihim na karunungan. Guro, ito na po yung tamang panahon. Patawarin niyo ho ako. Bagamat alam kong hindi pa ako masyadong bihasa sa mga itinuturo niyo sa akin, pero hindi na po ako makapag-antay. Lalo na't alam ko na po kung saan nagtatago yung mga taong gumawa nun sa aking ama. Guro, sa pag-alis ko rito sa inyo, sana'y bigyan niyo ko ng gabay na aking makakatuwang para matapos ang problema na ito, guro. Kung ganon, hindi na ba talaga kita mapipigilan? Opo, guro. Patawarin niyo po ako. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Gabay baka mo? Walang problema doon, Isaac. Ang gagabay sa'yo, ang aking kaibigan. Sino hong kaibigan? Basta, dumaan dito ang aking kaibigan kamakailan lang dahil meron siyang dadalawin na isang lahi ng aswang upang kamustahin ang mga taong yun kung sila ba'y mga nagbagong buhay na. Ano, guro? Yung sinasabi mong kaibigan? Merong mga kaibigan din na aswang? Guro, bakit nagtitiwala siya sa mga taong yun? Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado ang mga taong yung, guro? Kumalma ka lang, Isaac. Alam naman yun ni Kanole. Ang ibig kong sabihin doon, pupuntahan niya ang mga taong mga nagbagong buhay. Ang ugali kasi ng aking kaibigan na yon, kailangan
bigyan ka ng ikalawang pagkakataon para maituwid mo ang iyong mga kamalian. Guro, kung siya lang din naman ang taong tinuturing mo na kaibigan, nagagabay sa akin, pues wag na lang. Pasalamat siya. Ano? Pasalamat sila. Dahil pagdating ko ron, kahit siya pa, yung sinasabi ng molesto na yon na mga kaibigan niyang nagbago, pati siya, hindi ko siya sisinuhin. Huwag kang nagsasalita ng ganyan. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Canolesto. Guro, salamat ho sa mga naituro niyo sa akin. Hindi na po ako magtatagal. Aalis na ho ako. Mag-iingat ka, Isaac. Baunin mo ang basbas ko sa'yo. Salamat ho. Bago umalis si Isaac, sumigaw pa ang matanda na sana'y makabalik pa siya ng buhay. Alam kasi ng babaylan na yon ang totoong pakay ni Isaac, kaya ito nagpumilit na maging disipulo niya nung mga nakaraang taon. Dahil sa alam naman na ni Canole ang deskripsyon ng itsura ni Isaac, alam na nitong hindi siya kalaban kahit na sila'y magkasalubong pa sa dilim. Si Isaac nung mga oras na yun, binabaybay ang napakadilim na kagubatan papunta sa pinakapusod. Ayon kasi sa kaalaman ni Isaac, naroroon ang pinagkukutaan ng mga aswang na pumatay sa kanyang amang si Cordito. Bago magliwanag, lulusob ako sa inyo. Natitiyak ko na kapag sikat ang araw, wala kayong laban. Sisiguraduhin kong mababawi ko ang aking ama. Katulad ng aking sinasabi, meron akong paniniwala na buhay pa si Tatay Cordito. Ang hindi alam ni Isaac nung mga oras na yon habang sinasabi niya ang mga katagang yon, si Canole ay kanina pa lihim na nakamasid sa kanya. Nakadapa ito sa matataas na damo, pero kitang-kita niya ang pwesto ni Isaac kung saan ba siya nakaupo. Ikaw pala si Isaac. Mabuti na lang at naitanong ko sa aking kaibigang babaylan ang deskripsyon ng itsura mo. Nang dahil dyan, akong bahala sa'yo. Bago pumutok ang araw, sumalakay na si Cordito sa isang pinakaunang bahay. Inabutan niyang walang katao-tao sa loob, pero merong mga naglalakihan na mga kawa at merong mga sinibak na kahoy. Tumawid siya sa kabila. Kung ano ang nakita niya sa una, ganon din sa pangalawa. Yung mga ibang kabahayan, malalayo na. Naisip tuloy ni Isaac na hindi kaya't ito yung pinakakusina ng mga aswang at dito nila niluluto ang mga biktima nila. Yari kayo sa akin ngayon. Hindi ko kayo titirhan ng buhay. Wika ni Isaac. Maya-maya pa, sa isang bahay na kanyang pupuntahan ay merong taong lumabas. Nagulat pa nga ang taong yun dahil hindi nito inaasahan na merong ibang taong makakarating sa kanilang lugar. May bisita. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito? Anong sino kayo? Nag-iisa lang ako. Hindi! May kasama ka. Nararamdaman ko. Maaring hindi mo na ako natatandaan. Oo, dahil sa madilim nung panahon na yun at ilang taon na rin ang lumipas. Pero ako, tandang-tanda ko yung garalgal na boses mo at mabahong amoy mo. Ako lang naman ang anak ni Cordito. Ikaw? Sabi ko na nga ba, darating din ang tamang pagkakataon na magkikita tayong dalawa. Oo, tama ka. Buhay pa ang tatay mo. Nang dahil doon,
Mas lalong lumakas ang tibok ng dibdib ng batang si Isaac dahil buhay pa pala ang kanyang ama. Pero nakakagimbalang sinabi noon dahil ang ama niya ay halos hindi na raw niya makikilala pa. Dahil sa malakihang pagbabago ng itsura nito. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay tatay? Pasalamat ka nga eh. Binuhay pa namin tatay mo. Pero kung tinuluyan namin siya, hindi mo na siya makikita. At tiyak na ang aming palikuran ang makikinabang sa kanya. Napakasama mo. Mas masama ang tatay mo. Mas masama siya. Kung hindi mo lang naitatanong, ilan sa mga lahi namin dito ang napas lang niya. Pasalamat ka nga't binuhay pa namin ang tatay mo. Ano? Sasama ka ba sa akin? Kung saan nakakulong ang tatay mong si Cordito? At nang makita mo kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Halika. Sumunod ka sa akin, batang Isaac. Napasunod naman si Isaac na hindi niya naisipan na patayin ang taong yun. Maya-maya pa, nakita niyang nagsisilipan sa bintana ang mga tao habang sinasabi ng lalaking yun yung mga katagang, "Mga kasama, meron tayong bisita. Siguro naman yung amoy niya ay hindi na bago sa inyo. Dahil kasing amoy niya, yung tatay niyang matagal na nating pinahihirapan. Halika rito, iho. Sumunod ka sa akin." Taliwas sa panaginip ng batang si Isaac ang mga nakikita niya dahil ang pinagkulungan pala sa kanyang ama ay isang maliit na kuweba kung saan meron itong kasama na ibang mga tao roon. Na ayon kay Isaac, ang ibang mga taong nakakulong doon ay purong mga albularyo at antingero. Basta't iba't ibang klase ng mga manggagaway ay mga nakakulong doon. Tay, nasan dito tatay ko? Hindi mo makilala, no? Ayun yung tatay mo. Yung nakahigang payat. Yung maitim. Siya yung nasa sulok. Itay, ang baho rito. Paanong hindi babaho? Taon na nang huli silang naligo. Tay! Halos hindi makilala ni Isaac ang ama niya kung tunay bang ito ang nakahiga sa bandang sulok. Kapansin-pansin din na yung mga nakakulong doon ay parang takot sa mga tao. Huwag ho kayo matakot sa akin. Nandito ako para iligtas kayo. At paano mo namang gagawin yon, ha? Mahina rin pala ulo mo katulad ng tatay mo. Pumasok ka sa kulungan, pwes hindi ka na makakalabas dyan. Nang isarado ang kuweba, dito ay unti-unting lumapit sa kanya ang mga tao doon. Napakadilim dito. Paano kayo nabubuhay rito? Anong kinakain niyo rito? Dito ay nagsalita ang kanyang ama at sinabing, Isaac, bakit sinundan mo pa ako rito, anak? Tay, alis tayo rito. Tatakas tayo rito. Hindi tayo makakatakas dito, anak. Impyerno ang lugar na ito. Dapat hindi ka na sumunod dito, anak. Tay, gagawa ako ng paraan. Nasa akin lahat ng mga gamit na pwede nating gamitin. Anak, makinig ka sa akin. Kahit punong-puno ng usal ang mga gamit na yan, hindi yan tatalab dito dahil ang lugar na to ay balot ng kakayahan ng demonyo, anak.
Ah, ano? Napansin ni Isaac na yung hawak niyang bolos sa magkabilang tagiliran ay biglang kinalawang. At ang pinakamatindi ron, nang ito ay ibaba niya ay biglang nalusaw. Paano nangyari yun? Anak, sinasabi ko sa'yo, hindi tatalab dito ang mga yana. Lahat kami rito ay mga nakakulong na albularyo, mga antingero. Lahat ng mga gamit nilang suot-suot nilang dinala rito ay mga nalusaw. Anak, dapat hindi mo na ako hinanap. Tay, katulad ng sinabi ko, hahanapin ko kayo. Halos gabi-gabi akong binabagabag ng panaginip ko dahil nakikita ko kayo. Anak, niligtas mo sana ang sarili mo. Niligtas mo sana. Habang nag-uusap ang mag-ama, ang pintuan ng kuweba ay biglang bumukas at merong taong hinagis sa loob. Isang lalaking mataba na animoy hindi pa kumakain dahil ang itsura noon ay parabang mas masahol pa sa kanila. Sino ka? Paano ko napadpad dito? Anong ginagawa mo rito? Mga aswang na yun. Mga aswang sila. Sabi nung isa, bibigyan niya raw ako ng pagkain. Bakit dinala niya ako rito? Kinagat niya yung braso ko. Naawa si Isaac sa kalagayan ng lalaki nang makita niyang may pilas nga ang laman nung braso ng lalaking mataba. Ayon sa kwento ng lalaking yun, siya raw ay isang palaboy dahil pinalaya siya sa kanila ng tatay niyang matapobre. At bakit ka naman pinalayas? Ha? Dahil may iba ng mahalang tatay. Meron siyang kabit. Lagi niyang binubugbugan nanay. Nang laban ako sa kanya dahil sinasaktan niya nanay ko. Kaya lang, pinainom niya ako ng pampatulog. Pinainom niya ako. Pagising ko, nandun na ako sa lugar na hindi ko alam. Paano ko naman nakuha ng mga taong yun? Sabi nila, bibigyan daw ako ng trabaho. Pagkakainin, bibigyan ng damit. Kasukdulan na ng kasamaan ng mga taong yun. Dapat silang managot. Paano tayo alis dito? Paano? Nakakatakot sila. Ang sabi nung isa, mamayang gabi, ako daw ang ihanda nila. Ano? Bakit ihanda? Tay, anong ibig sabihin nun? Dahil ito ay kapistahan nila. Pista? Pesta rito ngayon. Sa tuwing kapestahan, kumukuha sila ng mga taong matataba. Asahan na natin na oras lang ang pagitan. Tiyak na meron na namang ipapasok dito na matatabang tao para ihanda mamayang gabi sa kanilang kapistahan. Mga kasama, bakit hindi tayo gumawa ng paraan? Bakit hindi tayo umalis dito? Bakit hindi tayo manglaban? Ginawa na namin yon noon pa, kahit wala pang iyong ama. Pero ano? hindi umepekto. May tanong ko lang, paano kayo kumakain? Paano kayo nagdudumi? At saan kayo naliligo? Sa itsura ba naman namin na to, mukha pa ba kaming naliligo? Kung ano ang kinakain nila, yun din ang kinakain namin, kahit na tira-tira. Ibig mong sabihin, yung mga tira nilang laman ng... O tama ka, yung mga tira-tira nila, kinakain namin para mabuhay. At ang iniinom namin, yung sarili naming ihi. Ano? Nakakamatay itong amoy rito.
pag mahina sikmura mo. Talagang ganon. Binata, isang maling kamalian ang pagsama mo rito. Hindi ka dapat na nagpunta rito. Dapat pinabayaan mo na kami. Hinahayaan na lang namin na Diyos ang humatol sa kanila. Teka lang. Bakit? Anong iniisip mo? Kung ano man yan, hindi yan uubra rito. Dahil ang lugar na ito ay nababalutan ng mahika ng demonyo. Ang mga tao dyan sa labas, sinasamba nila ang demonyo at sa kanilang kapistahan, nagpapakita rin ito. Hindi. May naisip akong paraan. Sinabi sa akin ng aking guro na mayroong taong gagabay sa akin sa pagpunta ko rito. Kaya lang, may kaibigan din daw na mga aswang yun. Sino ba ang taong tinutukoy mo? Merong mga aswang na mababait. Merong mga aswang na hindi dapat pagkatiwalaan. Ano nang ang pangalan nun? Si Canolesto. Nolesto. Oo, tama. Si Canolesto. Sana'y dumating ang araw na matuntun niya tayo rito para matapos na ang ilang taong paghihirap namin dito. Ano? Kilala mo rin si Canolesto? At sino ba namang hindi makakakilala sa kanya? Mabait ang taong yon. Kung ako lang naman ay sumunod sa mga payo niya sa akin, tiyak na wala ako rito. Ganun ba? Kung ganun, tama nga ang sinabi ng aking gurong babaylan na ang taong yon ay sadyang mabait. Kahit sino, pwede niya kausapin para pagbigyan ng pagkakataon. Ngayon naniniwala na ako. Hindi yung mga tao dyan sa labas yung dinalaw niya. Habang nag-uusap sila sa napakadilim na kuweba, narinig nilang merong maingay sa labas. Yung ingay na yon ay hindi ingay ng mga taong nagsasaya, dahil yung ingay ay parabang mga natataranta. Maya-maya pa, yung pintuan ay bigla na namang bumukas, tapos may hinagis na naman na lalaki. Pero yung taong nagbukas ng pintuan ay biglang bumulagta. Sabi ko na nga ba, nandito yung mga taong hinahanap ko noon pa. Ang nagsalita walang iba kung hindi si Canole. Lingid kasi sa kaalaman ng batang si Isaac, hindi lang pala mga albularyo antingero ang mga nakakulong doon. Meron ding mga mabababang uri ng aswang na ginagawa nilang sunod-sunuran. Magsigsilabas na kayong lahat dyan. Tapos na ang paghihirap nyo. Nang maglabasan ng mga tao, silaw na silaw sila sa dala ng liwanag ng araw. Kitang-kita rin ang mga itsura nilang payat. Tapos, halata mong matagal nang hindi naliligo. Ang batang si Isaac, mas piniling bitbitin ng kanyang tatay. Ganon pa man, hindi pa rin sila lusot sa lahat dahil 3 pa lang ang napapaslang. Ang daming nakaharang sa kanila. Nang dahil dito ipinag-utos ni Canole sa kanila na huwag muna silang tatakbo kung saan. Kung maaari ay walang magkakahiwa-hiwalay. Dahil kapag nangyari yun, tiyak na katapusan na nila. Ikaw pala yung sinasabing Nolesto. Alam mo bang, gabi-gabi kitang napapanaginipan at pinapangarap na isang araw sana'y magkasalubong tayong dalawa. Pero hindi ko na pala kailangang hanapin ka dahil kusa kang magpapakita dito sa amin. Nolesto, kung inaakala mong may sasama mo ang mga bihag namin sa paglabas mo rito, pues nagkakamali ka. Dahil itutulad lang din kita sa kanila. Pahihirapan ka namin. Ganon? Ang dami mong satsat, no? Ano pang inaantay mo? Sige. Tignan natin. Huwag mong ipagmamalaki sa akin na ang lugar mo ay balot ng kakayanan ng isang demonyo.
Para sabihin ko sa'yo, hindi na bago sa akin ang ganyang senaryo. At para din sa iyong kaalaman, marami na akong napaslang na ganyan. Ano? Oo, tama ka. Tama ka nang narinig. May mga napaslang na ako na ganyan. Ano pang inaantay mo? Dali! Nang matapos na to! Sumugod kay Kanole ang 4 na lalaki. Dahilan kung bakit nilabas niya ang kanyang punyal. Walang pakundangan nang hatawin niya ang mga lalaking yon. Sa kasamaang palad, kahit na tinamaan na sa dibdib ang mga lalaking yon, ni hindi pa rin natitinag ang mga ito. Ganon. Hindi pala talaga tatalab. Pwes, kamao ko tikman nyo. Sa muling pagsugod ng 4 na lalaki, sinasalubong ito ni Kanole ng suntok sa muka, sa tiyan at sa sikmura, dahilan kung bakit hindi na sila makabangon. Ano? Sino pang gustong mamatay dyan? Diretso kamatayan na ang hatol ko sa inyo. At hindi ko na kayo pagbibigyan pa ng pagkakataon. Napansin ng pinakapuno nila na hindi siya hinahamon ni Kanole. Nang dahil doon naisip niyang mukhang siya ang pinakahuli. Ubusin mo man ang aking mga kasama. Marami pa kami. At kahit lumipas ang mahabang panahon, hinding-hindi ka naming kakalimutan. Kahit na mag-anak ka pa ng isang katerba, pati ang anak mo ay pagbubuntunan namin ang galit namin. Para sabihin ko sa iyo, punong aswang, wala akong anak. Wala nga akong kasintahan eh. O ngayon, saan ka gaganti? Kaya kung ako sa iyo, lahat ng galit mo ibuhos mo na ngayon. Yan na lang naman yung huling galit na lalabas sa iyo. At isa pa, yung galit mo, hindi ko naman yan iniintindi dahil mukha na lang ang nagagalit sa iyo. Anong sabi mo? Mga nagsigsisuguran na naman ang mga lalaki sa paligid. Pero nung mga oras na yon, yung mga nakakulong kanina ay mga nanglaban. Isa rito si Isaac. Ginamit niya ang kanyang kaalaman kahit na wala na siyang kayang gawin nung mga oras na yon. Dahil kasi yung mga gamit niya sa loob ng kuweba ay mga natunaw. Pinagsusuntok niya ang mga lalaki. Ganon din ang kanyang ama. Kahit na ito'y payat na, nagpupumilit pa rin itong lumaban. Yan, tama yan! Manglabang kayo. Ikaw ang pinakahuli. Ito ang tandaan mo. Kahit na pinagmamalaki mo sa akin na ang lugar na ito ay balot ng inyong pinaglilingkuran, gagawin kitang abo kahit na siya'y nakamasid. Kung sino ka man, hinahamon kita. Magpakita ka rito. Panoorin mo kung gaano ko gawing abo ang naglilingkod sa iyo. Hindi naniniwala ang punong aswang sa sinasabi ni Kanole, dahilan kung bakit bigla itong nagbago ng anyo at sinalakay siya. Nakalabas ang mga matutulis nitong kuko, ni hindi man lang siya tumama ni maski isa. Hanggang sa napagod na lang ito sa kasasalakay kay Kanole. Maya-maya pa, ang batang si Isaac naman ang hinarap noon. Pwede bang ako muna? Ibubuntong ko lang ang galit ko sa kanila. Sige Isaac, gawin mo ang nararapat. Pagpayag ni Kanole, si Isaac naman ang sumabak. Kitang-kita niya kung paano tinatamaan sa muka, sa tiyan at sa maselang bahagi ang punong aswang. Nang dahil dito, madaling naaral ni Kanole ang mga kilos ni punong aswang. Malaki ka lang, pero mahina ka pala sa galawan. Pasensya ka na, pero sa palagay ko hanggang dito ka na lang. Isaac! Bakit? Ano yun? Tumabi ka dyan, mamaya! Huwag mo kong pipigilan, Kanole. Hayaan mong ilabas ko ang galit ko rito sa taong to. O sige, kunin mo to. May ibinigay si Kanole na parabang simpleng kutsilyo na gawa sa bato.
Nang saluhin ito ni Isaac, walang pakundangan nang saksakin niya ang leeg nun, tapos pababa sa leeg at sa tiyan, dahilan kung bakit nahati ang katawan ng punong aswang. Yung iba sa paligid ay napatumba na ng mga kasama ni Isaac na nakakulong. Ito na ang pinakahihintay ko. Kanole, mabubuhay pa ba to? Isaac, huwag kang magpakakumpante. Buhay pa yan. Sige, tuluyan mo. Pilit na hinati ni Isaac ang buong katawan nun, magmula sa ulo hanggang sa pang-ibaba. Kanole, tapos na. Nagawa ko na rin ang matagal ko nang minimithi na paghihiganti. Hindi pa, Isaac. Kung inaakala mong nakaganti ka na, hindi pa. Hindi mo sila mapapatay kung yan lang ang gagamitin mo. Napansin ko na eh. Kaya nilang ibalik ang dati. Anong ibig mong sabihin? Nagulat na lamang si Isaac dahil yung hinati niyang katawan ay biglang tumayo. Tapos bigla siyang inundayan ng mga matutulis niyang kuko. Yan na nga bang sinasabi ko, Isaac eh. Hoy, tayo naman. Tama na ang laro. Bakit kasi ibinibigay mo pa ang pagkakataon na yun sa batang walang muwang? Katulad ng sinabi ko, Nolesto, ako ang taong papatay sa'yo. Hindi pa rin, aswang. Hindi pa rin. Sinalakay nun si Kanole pero hindi na naman ito nakatama. Sa bawat suntok na pinakakawalan ni Kanole sa kanya ay merong nababaon na mutyang pangontra sa katawan ng punong aswang. Sa mga hindi nakakaalam, yung kamao ni Kanole ay merong mga nakabaon na mutya. Anong ginagawa mo sa katawan ko? Para ibalik ka sa dati. Ang aking kamao ay merong mutya. Yun lang naman ang tanging paraan para sipsipin yan ang iyong kaalaman. Yung mga minana mo sa iyong mga ninuno. Pasensyahan tayo. Bigla itong bumalik sa dati kung ano ang normal niyang itsura. Nang dahil doon, nasabi tuloy ni Kanole na panalo na sila sa laban. Kanole, pag ba ganyan ang itsura niya, pwede ko na ba siyang tuluyan? Oo, pwede na. Talaga? Sige, humanda ka sa akin. Lumapit doon ang batang si Isaac, dahilan kung bakit bigla niya napatumba ang punong aswang. Hindi lang yun. Ang ginawa pa ni Isaac, kinuha niya ang punyal ni Kanole at hiniwalay ang ulo nun sa katawan. Napatay ko na! Napatay ko na siya! Tay, ito na ang ating minimithi. Ang maubos ang lahi ng mga ito. Anak! Nagtagumpay ka, anak! Mapapatay mo lang ang isang aswang pag naihiwalay mo ang ulo niya sa katawan. Nang makita ng ibang mga kasamahan nilang aswang ang nangyari sa kanilang puno, bigla silang nagpulasan dahil alam nilang ito na ang katapusan ng kanilang punong aswang. Bitbitin mo yung ulo. Sunugin mo. Bahala ko kung anong gagawin mo. Ang ginawa naman ni Kanole sa katawan nun ay ginawang abo. Pag-uwi naman ng mag-ama sa kanilang bahay, gulat na gulat si matandang Elena dahil buhay pa pala ang kanyang asawa pero napakalaki ng pinagbago. Cordito? Ikaw ba yan, Cordito? Elena! Ako ito! Anak, sino ba ito? Nay, siya ang itay. Cordito! Nagawa pang mag-akapan ng mag-asawang matanda nang sila'y magkita.
Sa pagkakataon na yon natuwa naman si Kanole dahil nabuo na naman ang isang pamilyang winasak ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Muli, baka gusto nyo ng mutya, ito po ay hindi libre. Mag-PM kayo sa aking Viber 0948-5230-887. Sa Viber lang po tayo mag-uusap. Yan po ang legit na aking number sa Viber. Sa oras na merong isang number dyan ang maiba na inyong kausap, ibig sabihin hindi po akin yon. Basta yung tamang number na ibinigay ko, yan po ang inyong i-chat at tatawagan sa Viber. Sana'y nagkakaintindihan tayo at maraming salamat po.